Magandang araw Pilipinas! Narito na naman tayo sa panibagong edisyon ng mga kaganapan sa ating bansa kung saan aming ihahatid ang mahalagang pahayag at usapin. Alamin ang mga bagong pulisiya, programa at isyong kinakaharap ng pamahalaan ngayon. Narito ang mga pangunahing kaganapan, usapan, pahayag at programa ng Administrasyong Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Build Better More or BBM Infrastructure Program. Ang Administrasyong Marcos ay nagpapatuloy ng malawakang infrastruktura sa ilalim ng programang Build Better More na pumalit sa Build ng nakaraang administrasyon. May kabuuang 194 na proyekto ang aprobado kabilang ang mga bagong railway lines, paliparan, daungan, digital connectivity, at mga pasilidad sa kalusugan at agrikultura. Ang kabuuang halaga ng mga proyektong ito ay umaabot sa 9 trillion. Pangalawang programa, pagtugon sa panawagan para sa aumento ng sahod. Noong Mayo 1, 2025, kinilala ni Pangulong Marcos ang mga panawagan para sa aumento ng sahod at binanggit na 60 na rehiyon sa buong bansa ang nagpatupad ng minimum wage increases mula sa Hunyo ng nakaraang taon. Sumunod na programa, Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program. Layunin ng administrasyon na magpatayo ng 1 million housing units kada taon upang tugunan ang mga backlog na 6.5 milyong unit. Noong Pebrero 2025, may 56 na housing project na nasa iba't ibang yugto ng pagpapatupad. Sunod na programa, pagpapalakas ng digital governance. Itinataguyod ni PBBM ang paggamit ng digital technologies upang mapabuti ang serbisyo publiko. Kabilang dito ang broadband ng masa program para sa mas malawak na internet access at ang Digital Philippines Initiative para sa mas mabilis na transaksyon ng gobyerno. Sunod na programa, Planado Program para sa Urban Planning. Inilunsad ng Administrasyong Planado Program upang tugunan ang backlog sa Comprehensive Land Use Plans o CLUPS at Provincial Development and Physical Framework Plans o PDP-FS sa buong bansa. Layunin nitong maisaayos ang urban planning sa lahat ng LGUs pagsapit ng 2028. Sunod na programa, Diplomatikong Ugnayan. Noong Abril 29, 2025, nagkaroon ng joint statement sina Pangulong Marcos at Japanese Prime Minister Ishiba Shinjiro sa Malacanang na tumatalakay sa mas malalim na kooperasyon sa ekonomiya at seguridad sa rehiyon. Sunod na programa, Bagong Pilipinas, HEM at Panata. Noong Hunyo 2024, ipinag-utos ng administrasyon ang pagsasama ng Bagong Pilipinas, HEM at Panata sa lahat ng flag ceremonies ng mga ahensya ng gobyerno at paaralan. Bagamat ang mga kritisismo ukol dito, layunin ng hakbang na ito ang palakasin ang pambansang pagkakakilanlan. Sunod na programa, pagtutok sa ekonomiya at budget. Pinirmahan ni PBBM ang 6.326 trilyong General Appropriate Act para sa 2025 na may layuning puntuhan ang mga prioridad na proyekto ng administrasyon. Tinanggihan niya ang mga aligasyon ng blank budget entries na inilahad ng dating Pangulong Duterte. Iyan ang kabuuan ng kaganapan sa palasyo ngayong araw. Patuloy kaming magbantay sa bawat kilos at pahayag ng pamahalaan upang kayo'y manatiling may alam at may pakialam. Dito lang yan mapapanood at mapapakinggan sa Pinas TV 77 at ito ang kaganapan sa palasyo. Ang kaalaman ay kalayaan, kaya lagi magmatiyag at magsubaybay sa panahon ng panininlang at disinformation. Tungkulin ng bawat mamamayang Pilipino ang maging mapanuri, magbantay at aktibong makilaw sa mga isyong panlipunan.